The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. All be seated. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede pong palapakan natin ang Panginoon. Bukod sa init ng panahon, nawa ang init ng pagtanggap ng bawat isa sa atin sa pagdalaw po ng imahe ng Nazareno na tinatawag din namin pagdalaw ng anak sa kanyang ama. No, ito ang tahanan ng kanyang amang si San Jose. Habang medyo maluwag pang schedule ng Nazareno, ay dumalaw muna dito para maghatid ng biyaya sa bawat isa sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Nazareno. Ito po ba ang unang pagkakataon na makadalaw po ang anak sa ama dito sa inyong parokya, no? Bagamat mayroon ng mga nadalaw ng mga parokya, I think last year doon sa tahanan ng ina naman, no? Ngayon ay sa tahanan ng ama. Pero tingnan po natin, sabi ko kanina sa introduction, magpasalamat din tayo sa Nazareno dahil nagkaroon na tayo ng leader ng simbahan. Mayroon na tayong bagong Santo Papa. At talagang hindi pababayaan ng Nazareno ang kanyang simbahan. Ang simbahan na itinatag niya, na ipinagkatiwala sa mga apostol hanggang sa ngayon na nakapili ang ating mga kardinal na siyang gagabay sa atin tungo sa direksyon kung saan tayo nais ng Diyos. Yan. Since ito ang unang pagkakataon na inyo po masisilayan, lalo na para sa mga taga-parokya po ng San Jose, ang imahe ng Nazareno ay hindi lang basta imahe ng paghihirap. Kasi sabi ng ibang mga sekta, no, paghihirap yan. Sabi ng ibang mga Katoliko na medyo nagdududa pa sa pananampalataya, ang larawan ng Nazareno, paghihirap. Kaya ayaw nila ng imahe ng Nazareno. Karayaan niyo po na ibahagi ko ang aking pong karanasan nung ako po ay nasa Quiapo pa. Dahil noon, katulad ng marami, hindi po ako deboto ng Nazareno. At ayaw ko din pumupunta sa pista ng Nazareno kasi para sa akin, gulong-gulo din ako. Pero dahil nga minsan talagang
may paraan ng Diyos para ituro sa akin kung ano yung dapat kong matutunan tungkol sa pagdidibosyon, tungkol sa mga deboto, at tungkol sa mensahe ng imahin ng itim na Nazareno. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, naiintindihan ka ng Nazareno. Parang ayaw nyo magsalita. Kasi sabi ko, bakit ba ang daming pumupunta sa Quiapo, no? Sa simbahan ng Quiapo? Bakit ang dami-dami doon? Pag pumunta ka naman ng area ng Quiapo, ang gulo-gulo. Ang daming vendor, ang daming nagtitinda. Maswerte pa kung madukutan ka. Pero ang daming pumupunta sa Nazareno. Bakit? Kasi nandoon ang Nazareno. Hindi yung Quiapo mismo, kundi nandoon ang Nazareno sa gitna. Tandaan niyo po ha, sa gitna ng sinasabi nating magulo, sa gitna ng kaguluhan, nandoon ang Nazareno. Bakit hindi sa mga subdivision? Bakit hindi sa BGC? Bakit hindi sa Makati? Bakit doon sa tinatawag nilang magulo? Kasi sa kalagitnaan ng kaguluhan, kailangan umusbong ang pag-asa. Sabihin niyo nga po, pag-asa. Kaya ang imahe ng Nazareno ay mensahe na naghahatid ng pag-asa, nagbibigay ng pag-asa. Kaya kung tingnan, parang ano ba, nakaluhod ba, nadapa ba? Hindi tayo pwedeng maiwan doon. Kasi ang sitwasyon ng tao, madalas tayong nadadapa, madalas tayong napapaluhod, hindi natin kinakaya ang pasan natin. Pero ang imahe ng Nazareno ay nagsasabing, bumangon ka, kaya mo yan. Ipapakita ng Nazareno kung paano tayo babangon at habang bumabangon, dala-dala natin ang responsibilidad na inaayawan natin o responsibilidad na pakiramdam natin hindi natin kakayanin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, may pag-asa pa. Kaya sabi ko, bakit maraming na-attract doon? Kasi ang Nazareno ang nagtatawag para magbigay ng pag-asa. Kaya pag alis nila sa Quiapo, may bagong pakiramdam, magaan ang pakiramdam, at handa na nila ulit harapin ang buhay. Yung mga nawawalan ng pag-asa, ngupunta sa Quiapo, tatawagin ng Nazareno, paglabas niyan, dala-dala nila, hawak-hawak nila, nananatili sa kanilang puso ang pag-asa. Tuloy ang buhay, tuloy ang misyon. Pangalawa po, na natutunan ko po sa pagninilay ko sa pagmamasid at pagtanaw sa poong Nazareno. Sige nga po, tingnan nyo nga ang imahe ng Nazareno. Ano bang kailangan ng tao ngayon? Sa tingin nyo, anong pinakakailangan ng katabi ninyo? Uy, tingnan nyo nga. Ang kailangan natin, nakadalasan di natin matukoy, kailangan natin ng pagmamahal. Maraming tao naghahanap ng magmamahal. Maraming tao ang naghahanap ng kaligayahan na matatagpuan lang natin sa tunay na pag-ibig. Kaya ang imahe ng Nazareno ay lagi nang papaalala na kaya niya pasan-pasan yan, kaya niya pinasan yan, ay dahil sa pag-ibig sa atin. Kayo, pagtitingnan mo pa lang, lalo na kayo mamaya, pipila kayo, hahawak kayo sa Nazareno, sana po titigan ninyo at damahin ninyo na sinasabing, mahal ka ng Diyos. Kaya nga nandyan ang Nazareno. Kaya kung titingnan nyo po sa bawat imahe na nandito, tanda lahat yan ng pag-ibig ng Diyos. Ipinako sa nagpasan dahil sa pagmamahal. Hindi sumuko yan
ipinako sa krus dahil pa rin sa pagmamahal. Hindi naman natapos doon. Nagpatuloy pa, nabuhay pa para lalong maghatid ng pagmamahal. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Sabihin nyo ulit sa katabi ninyo, huwag ka nang madrama masyado. Emote-emote tayo madalas eh. Doon tayo naiiwan eh. Sabihin mo, walang nagmamahal sa akin. Hindi totoo yan. Hindi ka lang siguro minamahal ng taong gusto mo. Hindi ka lang siguro nakakatanggap ng pagmamahal ng ayon sa inaasahan mo. Pero hindi totoong walang nagmamahal sa atin. Kasi hanggat naririyan ang mga palatandaan na magsasabi sa ating mahal tayo ng Diyos. Okay tayo doon? Uy, mga tulala. Okay. Pero ito naman, para sa unang araw natin, hindi ka maliligtas ng paghawak mo sa Nazareno. Iba kasi, no? Parang makikipag-unahan yan, di ba? Sa Quiapo, no? Makikipag-unahan, makikipagbalyahan, makahawak lang. Minsan yung iba pa, yung trip, pupunitin yung damit, o kaya yung lubid, di ba? Pag nakikita nyo sa prosesyon, napapatid. Kasi akala nila, pag nakakuha sila ng hibla, ng lubid, may anting-anting na. Pero hindi tayo maliligtas ng ating lang pagdidibosyon. Hindi tayo maliligtas ng pagpupurosisyon lang. Sinasabi ng Poong Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo, hanggat hindi ka kumakain ng pagkain aking ibinibigay at ng inumin na akin ding ibinibigay, hindi ka magkakaroon ng buhay. Diba? Pag gutom ang tao, walang buhay yan. Pag gutom ang tao, mabilis yan, panghinaan ng loob. Pag gutom ang tao, mabilis yan, kumapit sa pera. Mabilis yan kumapit sa tao. Kaya yung iba sa inyo, nag-aabang na, no? Sa Lunes, sino kayong magbibigay ng pera? Sino kayong magbibigay ng uso ba dito yan? Yung bigayan. Ngayon, di ba minsan, tingnan nyo rin ha, mamaya hahawak kayo sa Nazareno. Pagdating ng linggo, kanino kayo hahawak? Ha? Tapos, drama-drama kayo mamaya, no? Nazareno, tulungan mo kami. Pagdating ng Lunes, kanino tayo humihingi ng tulong? Alam mo namang lolokohin ka lang. Alam mo namang hindi genuine yung pagmamahal. Sabi ni Jesus, malinaw po ito ha. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. At yun ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya wag lang tayong maiwan, lalo na para sa mga deboto, di ba, no? Pag prosesyon, ang dami-daming tao. Pag pila ng pahalik, ang daming tao. Pero pag komunyon na, wala. Ayaw tumanggap ng komunyon. Hindi yan nagpunta dito para magpahawak. Hindi yan nagpunta dito para magpa-picture lang. Nagpunta yan dito para ialok ang kanyang sarili, tanggapin natin siya. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka. Ang sarap nyo ding, di ba pag yung mga bata, no? Pag ayaw kumain, mga magulang, di ba, no? Halos ingod-ngod mo, kailangan mo kasing pilitin pang kumain. Pero bakit nga ba ayaw mong kumain? Ha? Pag sinabing kumain, pag nasa misa, tumanggap ka ng komunyon. Kasi yan ang magbibigay ng buhay sa atin. Si mismo ang Nazareno ang nagsasabi na nito, kumain ka.
O ngayon, bakit ayaw mong kumain? Dadramahan mo na makasalanan po ako eh. Ay, hindi po ako karapat-dapat. Sinabi ba ng Nazareno? Kung sino lang ang karapat-dapat? Wala. Kasi lahat bibigyan niya. Walang tatanggihan. Maliban na lang kung ikaw mismo ang tumanggi sa Kanya. Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, kumain ka mamaya. Ha? Yun yung mas mahalaga o pinaka-importante. Hindi naman bawal, humawak, humalik, hindi bawal yon. Pero kung bibigyan mo ng mas importansya yon, kaysa yung pumila ka dito, tanggapin mo mismo si Kristo, wala. Hindi tayo, tandaan mo po ha, hindi tayo hinuhusgahan ni Jesus. Kahit gaano pa tayo kamakasalanan. Di ba? Sa kwento sa unang pagbasa, si Saulo o si Paul, makasalanan, pumapatay nga ng mga Kristiyano, pero tinawag ng Nazareno. At ngayon, siya na ang isa sa mga nagmimisyon para ihatid ang mabuting balita. Kahit sino, kahit nga kami sa mga pare, wala kaming, ang turo sa amin, wala kaming dapat tanggihan. Pag pumila, bigyan. Ibigay si Kristo. At si Kristo na ang bahala sa atin. Kung karapat-dapat tayo o hindi, si Kristo ang magsasabi niyan. Pero alam ni Kristo, kailangan nating kumain. Para nang sa ganon, ano man yung mga dinadahilan natin, para sabihin mong hindi ka karapat-dapat, ito ang magbibigay ng grasya sa iyo para makalapit tayo ulit sa Kanya. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain tayo madalas. Mga deboto, ha? Puro debosyon. Ayaw magsimba. Ayaw tumanggap ng Eucharist o ng katawan ni Kristo. Okay? Pero sana po maintindihan natin mabuti ha. So pag nilayan natin habang naririto ang imahin ng Nazareno mula sa Quiapo, naglakbay pa dito para lamang ipaunawa sa atin ang kahalagahan ng pagtanggap ng kanyang katawan. Amen? Please all stand.